Paano kung may boxing pero mga robot yung magkakalaban? Human boxing, different game. Wait, now! Tungkol ito sa isang lalaking dating boksingero na mapipilitang alagaan yung anak niya dahil nga wala na yung nanay nito. Para makasurvive sa pang-araw-araw, ang pinagkakakitaan nga lang nitong tatay ay pakikipaglaban pero hindi nga siya yung lumalaban, kundi mga malalaking robots. Ang araw, dito nga makakahanap ng isang robot yung anak niya kung saan ito nga yung babago sa relasyon nila bilang mag-ama. Sa sunod-sunod na pagkapanalo nga ng robot nila, mapapalapit nga sila sa isa't isa kung saan dito nga sila haharap sa isang pagsubok nang masali sila sa isang tournament laban sa magagaling na robots. Title ng movie, Real Steel, and ilang taon na ako naghihintay sa part 2 neto. Or kahit prequel nga lang eh. Ito sa mga movie na hanggang ngayon, maganda pa rin and also, hindi nalala yung mangyari nga sa totoong buhay. I mean, mga banu pa rin naman yung mga robot boxers ngayon pero who knows, di ba? Yung AI nga ilang taon pa lang sobrang advanced na eh. What I love about this film, even though wala namang consciousness nga itong si Atom na robot nga nung mag-ama, mapapalapit nga siya sa kanila dahil nga doon sa relasyon nga nung mag-ama. I love the conflict and yung pagkakasetup nga nung kwento na maayos lang siyang nailatag na papanoorin mo talaga hanggang dulo eh. Sobrang na-appreciate ko rin na simulat sa pool, wala silang tinagong sikreto and aware din naman yung bata na ayaw sa kanya nung tatay niya noong una pa lang eh. And alam mo yon, na tumanggap nga siya ng bayad, kumbaga hindi nila ginawa yung cliche na magkakaaway nga doon sa dulo dahil nga doon sa ginawa nung tatay. Para din sa akin, na-build nga nila ng maayos yung relationship nga nung mag-ama na nagsimula nga silang magkaaway and ayaw pa nga nila sa isa't isa tapos unti-unti nga silang napalapit na hindi lang bilang mag-ama kundi parang magkaibigan na din eh. Dahil nga din doon sa journey nga nila together na mas nakilala nga nila yung isa't isa, nakapag-bonding sila, and na-realize nga nila yung value ng isa't isa, and that's why I like yung character ni Hugh Jackman dito eh, na nagawa nila siyang redeemable kahit sobrang wala siyang kwentang tatay noong una. Gustuhan ko yung part na inabot nga nung lalaki yung bayad nga para doon sa bata, tapos si Hugh Jackman sabi niya, di ko kailangan ng pera mo, di ba? Ang ganda lang niyang turn around doon sa character niya. What makes this film work pa maliban nga sa story is yung visual, cinematography, and syempre, yung VFX and CGI nila na sobrang ganda. Tipong kahit ngayon sa mga big budget movies, di hamak na mas maganda pa yung pagkakagawa sa mga robots nila dito na mukha talaga silang realistic eh. Nakakapagtaka nga eh, imbes na mas gumanda yung VFX and CGI nga nila today sa mga big budget films, mas pumapangit pa kung ikukumpara mo nga dito sa Real Steel. Kahit ikumpara mo nga sa Transformers, Pacific Rim, partida matatagal na yung mga movie na yon, pero ang ganda ng pagkakagawa na sadly ngayon, bibihira na nga lang ding magawa. I also love din pala the designs ng mga robots nga nila dito na meron nga sila kanya-kanyang personalities and tatatak nga sila sa'yo, katulad nga ni Noisy Boy na partida, saglit nga lang siya tapos tegi agad eh. Share, bumili ako ng figure ni Ambush and sobrang ganda. Kaso ayun, ang bigat sa bulsa. Anyway, I really love the story here na even though it is set in the future, nagawa nilang grounded yung kwento and yung plot mismo nung mag-ama. Even though exciting yung labanan and yung boxing nga ng mga robots, ang ganda pa rin ng pagkakabuo nga nila ng kwento tungkol sa mag-amang magkaaway nga noong una tapos unti-unting mapapalapit nga sa isa't isa. Gustuhan ko rin yung bubog nga ng karakter ni Hugh Jackman nga dito na palagi nga siyang talo and inaapi nga noong una, and doon sa last moment, nagkaroon siya ng chance na may patunayan nga sa mundo and siguro i-redeem nga yung sarili niya hindi lang para sa ibang tao pero para sa sarili niya din mismo. Ayun, I really love this film, especially that last part na kinontrol na nga ni Hugh Jackman si Atom and basically siya na yung nakikipag-boxing. So yun lang, ang dami lang iconic and memorable moments dito, grabe. Lastly, na-appreciate ko pala dito yung ending na hindi nga siya nanalo kasi mas mabigat yung natalo man siya pero halos lahat naman ng tao alam na siya yung nanalo. Sabi nga nila, 'di ba? Si Atom yung people's champ and ayun yung mas mahalaga. Ayun, again, ang title ng movie ay Real Steel. Wala lang talaga akong makita masyadong flaw dito sa movie na to and ang total rating ko for this movie ay 10 out of 10.